miyembro ng NPA sa engkwentro sa Cagayan, habang isang miyembro ng milisya ng bayan sumuko sa Samar. Nagbabalik si Bien Manalo. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa halos isang oras na palitan ng putok sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng grupong East Front Committee ng Kumiting Rehiyon Cagayan Valley sa Gataran, Cagayan, 2 araw bago magpasko. Ayon sa ulat, nasa 12 kasapi ng teroristang grupo na pinamumunuan ni alias Carl ang nakasagupa ng puwersa ng pamahalaan. Nakuha sa pinangyarihan ng insidente ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga subversibong kagamitan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawing NPA. Sumuko naman sa puwersa ng pamahalaan ang isang miyembro ng Milisya ng Bayan o MB sa Basay, Samar. Kasabay nito, ilang matataas din ng kalibre ng baril at mga bala ang isinuko ng dating rebelde. Ibinunyag din ito na inutusan sila ng kanilang pinuno na ibaon sa lupa ang mga armas dahil na rin sa malakas na presensya ng mga sundalo sa lugar. Narecover ng mga sundalo ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala at mga pampasabog sa Pudtol, Apayawa. Sa tulong ng isang dating rebelde na kasapi ng West Front Committee, Kumiting Probinsya Cagayan, Kumiting Rehiyon Cagayan Valley ay natuntun ang mga gamit pandigma na ibinaon sa lupa sa mahabang panahon. Hawak na ng Apayao Provincial EOD and Canine Unit ang mga nakumpiskang armas. Iisa lang po yung panawagan po natin sa kanila na hanggat may oras pa po at hanggat willing pa po yung government natin na tulungan sila, ay mas mabuti pong sumuko na po sila. Nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga sumukong rebelde para sa documentation at debriefing process. Bien Manalo para sa Bayan. So, Sir Mauricio, ano yung napakatagal ninyo dyan, di ba? Kung sinasabi mo nga, sa sinapupunan mo pa lang, ayos na yung NPA ka na, di ba? Yan yung oxygen mo. Pero bakit ka bumaliktad? Ano yung nangyari? Ano yung nakita mo? So, yun. Nagbalik loob. Ba't nagbalik loob pala? I'm sorry. Yeah, ba't bumaliktad? Nagbalik loob. Una, Dr. Lorin, nakita ko rin kasi yung kaseryosohan. No, lalo na nang andyan yung EO70, no, yung NTF-ELCAT na talagang pinag-isipan naman ng ating former, yung mahal nating presidente para maging perfecto yung design ng NTF-ELCAT. Una, yung kaseryosohan ng ating gobyerno, yung kaseryosohan, no, ng ating AFP na kahit bumaliktad ka ay hindi ka madaling parusahan, ano, o patayin ng NPA. Yun. Una, sinigurado ko rin yung aking seguridad. Kaya sakto naman na andyan na yung totoong serbisyo, yung mga natin, yung mga anak natin na ayaw din natin makita, no, yung naranasan natin na maranasan din nila na kahit ito man lang yung napakasimpleng maiwan natin sa kanilang alaala, yung magiging totoong demokrasya na, no, yung wala nang nagpapahirap pa sa ating mga tao, wala na lang yung basta pumapatay, no, kahit anong ahente ng ating gobyerno na pumapasok sa mga lugar, yung kaligtasan po nating lahat, yung tahimik, no, na wala ng NPA na or kinatatakutan talaga, no, ng mga ibang tao rin na napakalaga ang papel sa ating gobyerno. Wow. Yes. Maraming salamat. Sir Mauricio, may isang tanong po ako. Isa kasi talaga sa nakikita nating dahilan, no, kung bakit din napapakilis itong ating mga kabayan, naluloko ng mga komunistang teroristang grupo, ay dahil din na marunong talaga sila mag-organisa, no, iba't ibang sektor ng lipunan. Sa tingin niyo po ba dapat din magkaroon ng ating pamahalaan ng counter-organizing efforts or paano ba natin tutugunan din ito, Sir Mauricio? Ma'am, kahit wala po kaming direktang kapalit, no, malaki ang benepisyo or livelihood or pera dahil po sa kagustuhan naming mawala na talaga yung teroristang NPA sa ating lugar, sa ating dito sa Lambak ng Cagayan. Ay voluntaryo po kaming nag-organisa, nagbibigay ng tamang impormasyon para hindi na talagang suportahan pa
yung suportahan pa ng ating mga kababayan yung sinusulong nilang revolusyon dahil alam natin na hindi naman po ito makatao, no? Pangalawa ay sa mga eskwelahan, pumapasok na rin po kami para magbigay, no, ng tamang impormasyon sa ating mga estudyante. Ayos. Para hindi na po sila malinlang, no? Una, sinasabi na namin dito sa white area ang kanilang pinagkukunan talaga ng lakas ay yung mga nasa ano na din, no? Yung mga napagkamalan nilang super legal na organisasyon kagaya ng Kabataan Party List, yung mga LFS sa mga universidad, yung Anak ng Bayan, lahat po, no? Lahat po ng organisasyon na inorganisa, no, ng CPP, NPA na pinangunahan ni Joma ay sinasabi na natin ito na lahat ng ito ay hindi makakatulong at ikakasira pa ng kanilang buhay. Dahil partikular po dito sa Lambak ng Cagayan, pag may mga namamatay sa engkwentro, nakakaawa po yung mga hindi na po taga rito, hindi na po lokal na Tagayano yung namamatay. Yes. Yung mga galing na po dyan sa eskwelahan, Manila. dyan sa Manila, Tama. sa mga sikat pa namang Tama. universidad. Yung mga nakakapture po dito nung nakaraang ano lang, nung March or May, sila Cedric Casano, Tama. yan, Yes. sila Patricia Sierva. Dumanais. sila Orion, yan Orion po yung Desiga. mga yan po yung mga buhay, no, na patunay na sa ngayon ay kasama ko po sila sa Very good. sa Peace Advocates dito sa Cagayan Valley. Ayos. Ganda na mga At sinasabi magaling mo. din ang governor dyan. Oh, yes. Yeah. Ganyan tayong direction talaga, yung counter-organizing kasi importante talaga yung Alam mo yan, buti nabanggit yung counter-organizing. Actually, ang nasa balikat yan ng ating mga barangays, kaya nga sila binoto eh. Di ba? Tama. So, ang ating pamahalaan ay nire-represent ng mga barangay officials natin dyan. So, sila dapat organized. The fact na bumoto sa iyong mga kabarangay mo, organized sila eh. Di ba? Into one community actually. Kaya ang ganda ng ginagawa ni ano. Oo. Tibayan lang yan. Yung target hardening ang tawag dyan. Yeah, Mr. Yes. Mauricio. Dr. Rain. Yes po. Go ahead. Banggit niyo po yung punong barangay. Yeah. Pwede pong i-share ko ng kaunti yung karanasan ko nung punong barangay po ako at ako po yung kalihim ng sangay ng party sa lokalidad. Ayun. O, sige. Maganda yan. Very Sige. good. Ako po yung nagmamando, ako po yung talagang sinisigurado ko po yung rienda, no, ng ating Committing Depensa o yung Milisyang Bayan, no. Ang Milisyang Bayan ay kumpas po yan ng CPP na hindi lang po Milisyang Bayan na napakasimpleng tao po, no? At yung barangay captain, mas lalong mas lalong titingnan po sana ng ating mahal na ahensya ng Department of Interior and Local Government dahil kung ayaw po, no, batay sa aking karanasan, hindi po makakapasok ng kahit organisasyon yan, mapaligal man o mismong armado, kung ayaw ng mga barangay officials po yan. Karanasan ko po yan nung ako'y mismong barangay official po. Napakahirap kung ang barangay officials, yung mismong barangay ay mahaluan po yan, makumpasan ng CPP. Nako, yung naranasan po na nila yan ay yung naranasan ko po bilang 13 years naging barangay captain po ako. Ayaw kong maranasan po nila. Una, nung barangay captain po ako na nasa kanila, no, naging nung kadre pa ako ng Communist Party ay hindi ko po nagagawa yung mandato ko bilang isang barangay captain po. Una, sumasahod, nag-honorarium po ako. Pinapakain ko po yung pamilya ko. Pero yung gawain ko, sumasama po mismo ako sa hukbo. Na halimbawa, wala pong kadre, no, ng NPA sa baryo. Ako po yung isang tumitingin sa mga hukbo na nag-ooperate doon. Kung ano po yung memo na bumababa. Halimbawa, tactical offensive, pag andyan po yung militar, wag po papasukin sa teritoryo ng hukbo. Barangay captain po, ang isang tumitingin na ninigurado para lang manalo po yung tactical offensive na isinisagawa ng unit ng NPA sa baryo. Tama. That's what I'm talking about. Ang laki ng role ng mga
barangay officials talaga natin. Yan ang isa sa Opo. mga... Yes. In fact nga, kaya Pangalawa. yes, go ahead, sir. Pangalawa po, Doc Badoy, no, nung ako'y naging kapitan, lahat po ng barangay officials, hindi po sila kasapi ng partido. Ito po yung napaksaklap na iniwan ko po sa kanila or nagawa ko po sa kanila. Lahat dahil ako'y dating kadre na ng Communist Party dito sa lokal, nung naging kagawad ko po, no, nung 7 kagawad, ako po yung mismong nag-recruit sa kanila. Ako yung nagbigay ng Aray. araling aktivista. Wow. Ako po yung nagbigay sa kanila ng basarang kursong pampartido para lang maging kasapi, no? Kandidatong kasapi hanggang naging ganap na kasapi ng partido. Yun po yung ginagawa ng mga Saklap. organizer sa baba. Imagine, ito, buhay na patotoo si Chairman Mauricio Aguinaldo na, imaginein mo, barangay captain, nirecruit yung mga kagawad niya bilang mga kasapi ng CPP. Imagine that. Yeah. At buti Yes, na lang ay nagbalik loob sila lahat. Chairman, naalala ko, di ba, paano makakalapit yung mga yan? Na persona non grata ba sila dyan sa lugar ninyo? Di ba, meron tayong kampanya nung araw? Oo, yeah. March 23, tanda ko po. Anong Wala pa taon? po ang March 23, 2019. Mass surrender po ang nangyari. Ayun. At yun ay anniversary halos ng NPA, ha? 26 ang ano eh. Yes, sir, March, sa ating oo. barangay at yung mga area na naeriyahan ko, mass surrender po ang nangyari. Galing. Lahat po. At mula po noon, March 23, 2019, Oo. pababa. Yeah. Sa tagal po, no, March, sa tagal po na naghirap ng aking barangay, mula 2019 hanggang sa aking pagsilang. Napakasaklap. Unahin ko na lang po yung sinasabi. Mula nung pinanganak siya hanggang 2019, naghihirap yung barangay niya. Yeah. Yes, So- sir. Tuwing umuulan, hindi natin alam kung saan talaga tutungtong yung tao. Aray Dahil ko. punong-puno ng putik po. Ayun. Hanggang sa, hindi ko po ma-imagine. Halos siguro yung kalabaw, kung meron silang ibang daanan, sila sa ulan. Yeah.